2 Corinthians 8, 1-14. Sabi dito, Tagalog na lang po natin ang susundan. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga-Jerusalem. At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't ipinakiusapan namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawaing ito na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkawang gawa ninyong ito. Subalit habang kayo'y sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig, sa amin, sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Kaya ito ang payo ko, ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noon pang 1 taon. Kayo na nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagpapanukala. Kaya't ituloy ninyo ito. Ang kasigasigang ipinakita ninyo noon ay ipagpapatuloy ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo nang hindi ninyo kaya. Sa 13, hindi sa ibig kong maging uminhawa ang iba at mabigatan naman kayo, kundi upang matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang nangangailangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. So pagpalain po tayong lahat ng pagkabasa po ng salita ng Diyos at tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa hapong pong ito, patuloy ko pong itinataas sa iyo ang aming mga buhay na wala ka pong malampasan at siyasatin mo po ang aming mga kaloob-looban, yung aming puso higit sa lahat at yung lahat na bahagi sa buhay namin na may kakayanang magbigay kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Salamat po Diyos sa pribilehiyo na patuloy mong nagagamit ang buhay na ito na pinagkatiwala ko sa iyo upang patuloy na mapunuan ang iyong karunungan at magamit mo po ako para sa iba nang sa ganon maging pagpapala po ako para sa kanila. Salamat po Diyos sa pagkakataong ito, nawa ang aming puso, gawin mo po itong mataba, yung aming kaisipan, bigyan mo ng liwanag at kapayapaan, maging yung aming mga paningin at pandinig upang makita namin ang malaking impact nito sa buhay namin bilang paalala sa mga dapat naming gawin upang makasunod kami sa kalooban mo. Salamat po Diyos, ang lahat ng ito'y ibinabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Lahat po na anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at tayo po ay magpapatuloy ngayon. So base po dito sa ating mga binasa, si Paul po ang nagsulat po nito. At hinighlights niya po dito yung biyaya ng pagbibigay na kung saan he is commending the impoverished, joyful Macedonian churches. So ibig sabihin, sa pamamagitan ng biyaya ng pagbibigay, pinuri niya po ang mga taga-Macedonia. Sapagkat itong mga taga-Macedonia,
Sila ito yung mga sinasabi doon sa lugar na kapuspalad. So, yung tinatawag natin na less fortunate na tao na wala silang kakayanan. Ngunit sa kabila noon, naging masayahin sila, mayroon silang pananampalataya, at patuloy silang nanatili sa salita ng Diyos. At salamat doon sa nagturo sa kanila na si Pastor Tito. Kasi nung panahon na yaon, ang kanilang life coach ay si Tito. At si Tito naman, isa ito sa na-disciple na alagad ni Paul. Si Paul ang nagturo kay Tito at si Tito naman yung nagturo sa taga-Macedonia. Kaya sa kabila ng kanilang paghihikahos, nagawa nilang maging magalak, nagawa nilang manangan sa pananampalataya kahit na sila'y wala. Bakit? Sapagkat sila ay naging magalak sa kabila noon sapagkat patuloy pa rin silang nagagamit ng Panginoon. So si Paul ay patuloy niya na pinakikiusap maging doon sa mga taga-Korinto na kung paano na itong mga taga-Macedonia ay nakapagtapat, nakapagbibigay, nakapagtulong kahit na sila ay kulang. Itong mga taga-Korinto ay hinikayat din ni Paul na tularan ang mga taga-Macedonia na kung saan itong mga taga-Macedonia ay mayroong karakter patungkol sa kanilang pagbibigay. So, kung hahatiin natin ngayon ang tao, amen, sa ministry, may dalawang grupo ng tao. Mayroong taga-Macedonia at mayroon namang taga-Korinto. Yung taga-Macedonia, sila ito yung magalak na tumutulong kahit na walang napagkukunan. Ito naman mga taga-Korinto, sila naman ito yung mayroong kakuriputan. Amen po. So, hindi po natin yan naalis sa isang ministeryo. Mayroong magalak na sumusunod at mayroong namang walang kagalakan. Wala na ngang kagalakan, hindi pa nasunod. Amen po ba? So, si Paul, he urged the Corinthians to complete their previously pledged offering, emphasizing that true generosity measured by willing heart and sacrificial action rather than the exact amount given. So si Paul, pinaliwanag niya sa mga taga-Korinto na dapat sila, kapag nangako sila na magbibigay ng kanilang mga pledge, mga offering, mga tithing nila, dapat kumplituhin nila. Amen po ba? Dapat buuhin nila, hindi nila bubuuhin o hindi sila magbibigay. So binigyan din ni Paul na sabi nga, yung tamang pagbibigay ay hindi nasusukat sa kung anong eksaktong amount na mayroon tayo. Amen po? Kung di sa pamamagitan ng willing heart. Amen po? At mayroong sacrificial na pagdidesisyon. Amen po. So, dapat po, ganun po yung ating character sa ating pagbibigay. Hindi ito nababase kung magkano yung ihuhulog natin sa box. Hindi ito nababase kung magkano yung ilalagay natin sa ating mga panata. Hindi ito nakabase sa kung gaano kalaki yung ating kinikita, kundi nakabase ito sa desire ng puso natin at sa pagiging masakripisyong pagdidesisyon. Kailangan ko itong ibigay sapagkat hindi ito akin. Dapat ganun yung mayroon tayong prinsipyo. Kaya nga, principle of grace-given generosity. So kung hindi sa biyaya na udyok ng Panginoon, hindi tayo makapagbibigay. Amen po ba? Kung hindi po sa tulong at habag ng Panginoon, hindi natin kayang masunod ang pinagagawa sa atin ng Diyos. So tingnan po natin yung mga mahalagang bagay o mensahe sa binasa natin from 2 Corinthians 8:1-14 na kung saan these passages that centered on a grace-given generosity. Una po, bigyan po natin ng pansin yung sacrificial generosity. Ano pong ibig sabihin po nito? The Macedonian believers gave out of their extreme poverty,
So, yung mga taga-Macedonia, yung mga mananampalataya doon, sa kabila ng sila ay wala silang no source of income, dumaranas sila ng matinding paghihikaho, sabi nga, extreme. So talaga nga, mahirap na kalalagayan ng kanilang kabuhayan, matinding kahirapan ang pinagdadaanan nila, and even beyond their means. Ibig sabihin, higit sa kanilang kakayanan, nakatulong sila. Amen. At di ba tayo kalimitan, sinasabi natin, kapag medyo maayos yung buhay ng ating kapatiran, ay wag na nating tulungan yan. Kayang-kaya naman yan. Amen. So, kaya naman niya na mag-produce, kaya naman niya na bumili. So, bakit pa natin yan tutulungan? Ganun tayo. Pero itong mga taga-Macedonia, hindi sa kanila nakita yung pagiging madamot. Amen. Sa kabila noon, nakiusap yung mga believers doon sa iglesia ng Macedonia. Sabi nila, sige na po, payagan nyo na po kaming makatulong, makapagbigay doon sa Jerusalem. Amen. Kasi doon sa Jerusalem, nung lumang tipan, doon dinadala yung lahat ng mga handog na susunugin, yung lahat ng yung ikapo, yung mga bunga ng kanilang unang ani, yung mga una na bunga ng kanilang mga alagang hayop, doon dinadala noon. So gusto ring tumulong ng mga taga-Macedonia. So sabi dito, the driven by the grace of God in genuine desire to others. So sa kabila noon, sa kabila ng matinding kahirapan, higit pa sa kanilang kakayahan, dahil udyok ng biyaya ng Panginoon, na sila'y nagkaroon ng totoong pagnanasa na makapagbigay sa kanilang kapwa. So yan po yung una na nakita natin na mensahe doon sa 2 Corinthians 8:1-14. Then, yung pangalawa, giving of thyself. So ibig sabihin, ito yung pagbibigay ng sarili. Through generosity starts by surrendering oneself to the Lord first, allowing Holy Spirit to guide our willing to share. So, ibig sabihin, ang totoong pagbibigay ay nagpapasimula sa pagsuko ng buhay ng bawat isa sa atin sa Panginoon. At inaalaw natin na ang Espiritu Santo ang siyang gagabay sa atin upang magkaroon tayo ng willingness na magbahagi sa ating kapwa. Amen? So, maliban naibigay natin una yung ating mga sarili sa Panginoon, maliban na una nating mahalin ang Diyos, we can never give. We can never have a generous heart. Amen. So, yan lagi nating tatandaan. Number 3 points na dapat nating makita sa mensahe natin ngayon is that the measure of a gift, yung sukat ng regalo sa atin ng Diyos. God accepts an offering based on what a person has, not what they do not have. So, ibig sabihin, ang Diyos ay tumatanggap ng ating mga handog base sa kung anong mayroon tayo. Hindi kung ano yung hindi natin maibibigay sa Kanya. Amen po ba? Kaya minsan sinasabi natin, nahihiya ako sa Panginoon kasi wala naman akong ibinibigay. Lagi nating tatandaan, tinatanggap ng Diyos yung lahat na ating mga inahandog sa Kanya, nakabase ito sa kung anong mayroon tayo. Hindi sa kung ano yung wala tayo. Amen po ba? Sabi nga, hindi tayo hahanapan ng Diyos. Pero kapag alam ng Panginoon na mayroon tayo, talagang paghahanapan tayo ng Panginoon. Amen po ba? So, marami na pong mga nangyayari niyan sa atin. Yung mayroon, ayaw sumunod. At yung wala, gustong-gustong sumunod. Amen po ba? Willingness and cheerful disposition are the primary standards of giving. Lagi nating tatandaan, ano daw po yung pinakaunang standard ng pagbibigay natin na nararapat sa Diyos? Yung willingness at yung magalak na pagpapasya. Amen po ba? Ang pagkukusa at masayang kalooban ang pangunahing batayan ng pagbibigay. So dapat mayroon tayong pagkukusa
At dapat mayroong masaya tayong kalooban sapagkat ito yung number one or primary na batayan ng Diyos sa atin para tayo makapagbigay. And then, the principle of equality. Ano po ba itong ibig sabihin ito? Ito yung prinsipyo ng pagkakapantay-pantay. Mahirap ka man, o mayaman ka man, walang itinatangi. Amen po ba? When we look at it sa literal na sitwasyon, di ba? Sa literal na sitwasyon, pag nagbibigay, may pinipili. Kaya ang resulta, yung mga walang-wala, hindi nakakatanggap. Amen po? Yung mayroon na, tumatanggap pa. Mayroon na nga, pinapatanggap pa. Amen po ba? So sabi dito, sa prinsipyo ng ating pagbibigay, dapat may equality. Pantay-pantay. Sabi nga doon sa binasa natin sa Corinthians 1:14, kapag itong mga pinagpapala makatulong sa atin sa panahon na sila'y nangangailangan, tayo naman yung tutulong sa kanila. 'Di ba? Ngayon, wala tayo. Mayroon sila. Nakatulong sila sa atin. Tapos dumating sa panahon na sabi nga, ang gulong ay hindi na natiling sa ibabaw. Are we getting it? So, lagi nga ang gulong umiikot. Ngayon, mayroon tayo. Bukas, pwedeng wala, pwedeng mayroon. So, ganun yun. Kapag dumating sa point na yung mga mayroon nawalan, itong mga wala na tinulungan ng mayroon, pwedeng makatulong din doon sa nawalan. Amen po ba? Amen. So, also Paul encouraged an equitable sharing of resources among the Christian community. So, si Paul, lagi niya nga ini-insist na yung equitable sharing, yung pantay-pantay na pagbibigayan sa isang komunidad na Kristiyano. Sabi nga, it is where our current abundance can cover another lack. So dapat ganun daw po ang mananampalataya na komunidad. Nagtutulungan, dapat pantay-pantay na kung saan yung kasalukuyan na sumasagana, pwedeng makuveran yung mga wala. Amen po? And ito yung nagkikreate ng balance at mutual na supportive na fellowship. Amen po ba? Sa isa pong halimbawa, sa isa na lang na subdivision. Sa isang subdivision, kapag nagtutulungan, mayroong pagkakaisa, maganda po ng susuportahan, lagi silang maganda yung kanilang samahan. Amen po ba? So nakakaranas na naman tayo o nalalaman naman natin, mayroong mga lugar na walang pagkakasundo. Amen po? Sa pamilya na lang. Sa pamilya, lalayo pa tayo. Sa ating mga pamilya, yung ating mga anak minsan walang pagkakasundo. Amen? Kasi minsan hindi nagbibigayan. Amen po. Yung magulang, yung mga anak, minsan hindi sila magkakasundo. Sa isa lang na bubong na tinitirahan, it's because wala sa kanila yung spirit of unity. Hindi nila pinapractice yun, give and take. O ngayon, wala ka, tatanggap ka. O, ako naman, nawalan naman ako kinabukasan, ako naman yung tatanggap sa inyo. Diba? Ganun yung give and take, hindi yung nag-iisipan, ay bahala ka sa buhay mo yan. Mayroong mga pamilya na ganun, saan sinasabi nila, walang pakialaman. Pero sabi nga ni Paul, dapat mayroon tayong prinsipyo of equality. Pantay-pantay. Amen po? Hello? Yan. So, next, following through on commitment. So, tayo'y sumusunod dahil sa commitment natin. Amen po ba? Paul prompts the Corinthians to finish the collection they eagerly promised a year prior, proving the sincerity of their love. So, si Paul, lagi niya talagang tinuturuan ang mga taga-Korinto na mayroong mga kakuriputan. Amen po ba? Na kapag sila namanata, kailangan tapusin nila kung magkano yung kanilang binitawan. Amen po ba? Sabi nga, dapat i-submit nila yung tama na ipinangako nila doon sa allotment na buwan. Halimbawa, di ba tayong mga commitment natin, 6 months natin na pinaghahandaan. Amen. So yung iba nating mga kapatiran, hindi naman gaano kalakihan ang kanilang mga sinasahod. Kaya ang ginagawa nila, weekly,
nagbibigay na sila na pinapartial nila yung kanilang commitment hanggang sa nakakabuo sila ng 2,000. So like now, yung ating parating na Thanksgiving, so we have already na pinag-usapan na namin na ganun nga, ngayong first week of July, start na tayo ng preparation. Kasi mayroong iba na nagtatrabaho na sapat lang yung kita. Minsan pag linggo may nagbibigay ng 100. Tinatanggap ko po yun, nililista ko lang yun. So hanggang sa nabubuo nila yung 2,000. At kapag nabuo na, tumitigil na sila. O di ba mas maalwan, yung iba naman biglaan. Kasi meron naman sila nga maganda, matatag na resources, pinagkakakitaan. So, sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, kapag kayo nangako sa inyong mga pledge, to pa rin nyo, wag nyo nga antala, dapat buuhin nyo. Yung iba kasi sa atin, alam niyo po ba, sa panahon natin ngayon, marami pa rin taga-Korinto. Yung iba, hindi talaga na ibibigay. Yung iba naman, as in talaga, malakas ang loob, nakikiusap. Pwede ba ito na lang yung ibigay ko kasi walang-wala ako? Pero sa tingin naman natin, hindi naman siya nawawalan. Amen. Alam niyo, there's a scenario na gano'n nangyari sa akin last na ating okasyon. So, ako dahil sa marami akong iniisip, nakapokus ako sa paghahanda, nakapokus ako sa lahat ng bagay pagpapatakbo nitong ministry. Hindi ko na siya pinagpukusan, ang sabi ko lang sa kanya, kung ano yung binitawan mong salita sa Panginoon, supposed to be, yun ang susundin mo. Pero kung yan lang yung nilalaman ng puso mo sa ngayon, bahala ka. Amen? So, tinanggap ko na lang, bagamat iyon ay 25%. Sa tingin nyo, 25% of 2,000. So, ganun po yun. Kaya kung mapapansin natin, hindi natin pwedeng sabihin, nako, okay na, panatag na sina pastor kasi buo naman yung binibigay nila. Ang katotohanan po niyan, hindi po lahat. Kasi nga po, may mga taga-Korinto, mayroong mga taga-Macedonia. Amen? Kaya, piliin natin ang mapunta tayo at makuha, ma-adapt natin yung spirit ng Macedonian Church. Amen? Kasi yun ay talaga nga, di ba, kinukomment tayo ng Panginoon, pinararangalan tayo ng Diyos sa ating katapatan. Amen po ba? So, let's go to a verse in 2 Corinthians chapter 9, verse 10 to 14. Ano po bang sabi dito? Sa 9:10 to 14, ang sabi po dito, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itinatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa atin ng binhi at magpapalago nito upang magbuga ng sagana ang inyong kabutihang loob. So, sabi dito sa 11, pasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. So alam niyo po ba, may revelasyon po sa akin dito ang Panginoon, maliban po dito sa ating pag-aaral na sabi nga, ito ay paliwanag dito, si Lord, o God provide resources to believers, not to hoard. So si Lord yung nagpo-provide ng ating mga tinatangkilik. Siya yung nagbibigay sa atin ng binhi. Lahat ng mga mananampalataya at sumusunod sa Kanya para hindi tayo matutong magpanik, mag-imbak, maging gahaman, maging kuripot. Amen po ba? But to be extravagantly generous. So, yun yung sabi ng Panginoon. Kaya nga siya yung nagbibigay sa atin ng mga binhi na ating itatanim. Amen. Upang hindi tayo matutong magnakaw ng mga 10%. Amen po ba? Bagkos matuto tayo na maging, sabi dito, maging bukas palad
na mapagbigay. Amen po. This giving produces a chain reaction of blessings. So lagi nating tatandaan, kapag mayroon tayong bukas palad na pagbibigay, ito yung magbubunga ng reaksyon ng maraming pagpapala. At isa pa po, alam niyo po ba, na doon po sa mga hindi sumusunod, ano po ba ang klaseng panalangin na nababanggit natin sa kanila? Lalo na po sa bahagi po ng pastor, isang word lang po, napakaiksi, kaya piliin nyo po ang sumunod para humaba ang panalangin sa inyo. Ang panalangin sa mga hindi sumusunod ganito lang, Lord, baguhin mo po ang puso nila. Pero doon sa mga sumusunod, ang dami-daming panalangin. Lahat, trabaho, promotion, increase ng sahod, pamilya, kapayapaan, good health. Ang daming maipapanalangin sa mga sumusunod. Amen po ba? Kaya ito yung, habang ako'y nag-aaral kagabi, ganito yung revelasyon ni Lord. Kaya pala minsan, mayroon mga kapatid tayo na sabi ko, gusto ko na ipanalangin sila ng ipanalangin, pero it so happened na umiiksi lamang yung nababanggit kong panalangin para sa kanila. Lord, baguhin mo ang puso nila nang sa ganon makawala sila doon sa kanilang pagsuhay. Amen? Totoo po yan. Hindi po ako nagbibiro, hindi rin po ako nagsisinungaling. Pero kapag doon sa mga sumusunod, lalo na po sa panahon natin ngayon, lahat na mga sumusunod, yun yung dahilan kung bakit, kung titinang nyo po, kung pagmamasdan nyo po ang buhay ng lingkod ng Diyos, ang kanyang talampakan, ang kakapal na ng kalyo sa kakaluhod, yung kanyang tod, ang kakapal na ng kalyo niyan. Bakit? Ang haba na ginugugol ng panalangin para sa inyo, na lahat na sumusunod sa Panginoon at sinasabuhay ang salita ng Diyos. Amen po? Yun yung magiging bahagi namin sa patuloy nyo na pakikipag-isa. Amen po? Pakikipag-isa sa gawain, pakikipag-isa sa lahat ng mga plano natin na pinapa-materialize sa atin ng Panginoon. Amen po? So, sabi dito, it meets the needs of the poor. So kapag tayo hindi natutong maging kuripot, magagamit tayo para ma-meet yung pangangailangan ng mga nangangailangan. Magkakaroon tayo, maging inspiration tayo na magkaroon sila ng lubos na pagpapasalamat sa Diyos. Yung mga natutulungan natin, lubos-lubos yan na nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi minsan hindi naman natin alam. Minsan nalalaman nyo lang pag oras na o araw na ng inyong mga salary, pinapadala nyo yung inyong mga 10%, hanggang doon lang. Pero ang hindi nyo alam, ang haba ng nararating yan. Amen? Minsan nga, sinasabi ko nga, yung mga commitment natin, nakakarating, ng pambayad natin sa Meralco, pambayad natin sa Wi-Fi, pambayad natin sa upa. Biro nyo yun, minsan hindi nyo alam yan dahil kayo nakapokus kayo, nagtatrabaho kayo. Alam nyo na pinapalakas kayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya dapat kahit kayo nagtatrabaho, maging thankful kayo sa sustaining grace na nararanasan nyo sa Panginoon. Dahil kung wala yung sustainable na grasya ng Panginoon, tayo araw-araw nakakaranas din tayo ng panghihina. Physically, spiritually, mentally. Amen po ba? Kapag marami tayong iniisip natin lalo na yung mga breadwinner. Yan. Yung mga laging pag-araw ng sahod ay talagang busy ang isip kung saan talagang gamit na gamit yung calculator. Amen ba? Nakaka-relate ba tayo doon? Ultimately points to the ultimate incredible gift of Jesus Christ. Sabi nga, yung hindi maipaliwanag, hindi mailarawang kaloob sa atin ng Diyos. So, generous giving is described as a form of ministry. So, yung pagiging bukas palad nating pagbibigay ay ito pinapahiwatig sa atin na isa din itong bahagi ng ating ministeryo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, titingnan nyo, silipin nyo kung ano yung gift sa inyo ng Panginoon. At yung gift na yan, yun yung inyong pagyamanin. Amen po ba? Alam niyo, akala niyo walang gift ng generosity. Yan. So, sabi nga,
ito yun na kapag bibigay sa atin nakakapagbigay lakas sa atin dahil kapag yun yung alam mo na regalo sa ng Panginoon, matyaga ka, maggalak ka na nagbibigay na sumusuporta, ginagawa mo yung bagay mo dahil nakakaramdam ka ng kagalakan. Ibig sabihin, yun yung pagkatawag sa iyo ng Diyos. Iyan ay isang regalo sa iyo ng Panginoon. Sabi nga, hindi mailarawang kaloob ng Panginoon. So sabi dito, sa 14 and 15, the recipients of this generosity will not only have their needs met, but they will overflow with thanksgiving to God and pray passionately for the givers. Ayan, so yun yung magiging bahagi no, sa paging bukas palad natin. Hindi lang yung mamit yung pangailangan ng natulungan natin, kundi mag-overflow yung pasasalamat natin nila sa Panginoon at ipagpipray kayo ng malalim. Lalo na yung mga mapagbigay. Amen. Kaya lagi niyong tatandaan, kapag kayo mayroong regalong hindi may larawang kaloob ng bukas palad na pagbibigay, mahaba ang panalangin sa inyo. Araw-araw kayong ipinapanalangin. Amen po ba? Hanggang Biyernes, hanggang Linggo. Dahil tayo ay meron tayong araw-araw na panalangin, morning and evening. Amen po? So napakapalad natin dahil ang prayer talaga, isa po yan sa backbone natin. Kahit saan tayo pumunta, mahalaga po ang panalangin. Paul concludes that by praising God for His indescribable gifts, a reference to Jesus Christ, who is the ultimate example of self-giving love. So, sabi ni Paul, sa pamamagitan ng pagpupuri natin sa Panginoon, sa Kanya nga hindi mailarawang regalo o kaloob sa atin. Ang pinagmulan po nito ay walang iba kundi si Jesus Christ na kumbaga siya yung number one, siya yung nagpasimula at siya yung magiging huwara natin ng pagbibigay ng sarili natin para makatulong tayo sa iba. So kung po, pupuntahan po natin ang Deuteronomy chapter 12 verse 5 hanggang 7, ito po yung binanggit po kanina ng ating MC na kung saan sa panahon ng lumang tipan, ang Panginoon ay in-instruct niya ang mga Israelites na maghanap sila ng isang lugar. Yan. Isang lugar na kung saan maging centralized ng kanilang pagpupuri. Amen po ba? Na nakadesignate lamang yung lugar na yon na pinili sa kanila ng Diyos. Ayan, nakikita nyo ba sa screen yung verse 5 to 7? Rather than worshiping at various pagan shrines. So, sabi nga, kaysa, sabi ng Panginoon, kaysa pumunta kayo sa mga lugar na kung saan, mga paganong lugar na mayroong mga ribulto na doon kayo lumuluhod, bakit hindi kayo humanap ng isang lugar na pagsasambahan ninyo, na yun na talaga yung lugar na pinili sa inyo ng Diyos, na doon nyo dadalhin yung inyong mga handog, maraming handog na binanggit ang Panginoon doon. Yung ika po, yung offerings, yung mga specific na lugar na kung saan isi-celebrate yung komunal na piyesta ng pangkalahatan na mayroong kagalakan na ng pagpapasalamat. So yan, so doon pa lang ay in-instruct na ng Panginoon sa lumang tipan. Isang lugar na lang kasi nung panahon na yon habang mayroong baga, di ba yung mga sinaunang mga ritual, kapag mayroon silang pag-aalay, pumupunta sila doon sa lugar na kung saan gusto nilang mag-alay, aakyat pa sila sa bundok, may ribulto, doon sila luluhod. Yun yung mga ancient na rituals, mga sinaunang mga ginagawa ng mga tao. Pero sabi ng Panginoon, kaysa pumunta kayo doon, maghanap kayo ng isang lugar. Sama-sama kayo, isang lugar na lamang. Doon nyo dadalhin lahat yung iba't ibang klase ng paghahandog. At doon din kayo magdidiwang ng pangkalahatan na piyesta ng pagpapasalamat. Sabi ng Panginoon, na kung saan, sabi nga, later na nga na, yun na nga yung Jerusalem. At sabi nga, nung panahon na yon, yung mga taga-Macedonia, nakiusap din na gusto rin nilang makapaghandog doon sa Jerusalem sa mga nangangailangan. Gusto rin nilang pumunta doon. So sa kabila ng kanilang paghihirap, nag-desire sila na makatulong din.
So, ibig sabihin, sa bawat isa sa atin, sa ating panahon ngayon, we must choose for a centralized worship place. Ibig sabihin, yung isang lugar na lamang, unified location, tapos mayroon na nandun yung mga various na offerings na dapat natin na dadalhin. Katulad po nito na pinapaselebrate sa atin sa unang linggo, linggo ng pasasalamat. Kaya nandyan yung inyong mga handog, may mga pagkain, may mga, ayan, nakikita nyo naman kung ano yung mga handog dyan. Mayroong, isi-celebrate natin yan na mayroong kagalakan. Amen po ba? Sapagkat ang taga Macedonia, kahit na sila'y naghihirap, pero magalak sila. Lagi silang nakangiti. Amen po ba? Kaya mamaya, pag may kumain na nakasimangot, ibig sabihin, taga Corinto yan. Titingnan nyo yung inyong mga katabi. Amen po ba? Titingnan nyo yung mga katabi nyo kung nakangiti. Kasi pag nakangiti, magalak ang puso niyan, ibig sabihin niyan, meron niya na spirit ng taga Macedonia. Kapag siya'y nakasimangot, parang hard to approach at seryoso siya, ibig sabihin noon, taga Corinto yon. Amen po ba? Praise the Lord. This emphasizes that every blessings comes from God. So, mga ganitong mga pagkakataon, ini-emphasize natin na lahat ng iyan, mga naghanda, yung mga ginamit na kamay, ginamit na resources, yung financial, yung mga nandiriyan, nagpapakilala ito, pinapakilala sa atin na lahat ng ito ay mula sa Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. So, dapat mayroon tayong kagalakan at mayroon tayong mapagpasalamat na puso. Lagi nating tatandaan. Sabi nga, worship is framed not as a burden. So, yung ating pagsamba ay hindi daw po ito pinapalagay na isang pasanin. Amen po ba? But a joyous communal meal where families eat in the presence of God and celebrate His blessings. Ibig sabihin, hindi ito, yung ganitong mga okasyon ay hindi ito pasanin. Amen po ba? Dapat magalak ang mga puso natin na nag-iisip tayo bago dumating yung unang araw, unang linggo ng buwan. Ano kaya yung maihandog ko sa Panginoon? Tandaan natin ang lahat na yan, it emphasizes that all the blessings belongs to God. Amen po ba? Lahat iyan galing sa Panginoon. So tayo, magkakaroon tayo, pag sinabing komunal, pangkalahatan. Lahat tayo, kakain dyan, kakain kayo dyan, na kung saan naririyan ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Alam nyo, masarap ba kumain na may presensya ng Panginoon? Amen, kahit na lang sa isang pamilya. Napakasarap magsama-samang isang pamilya, no matter na 3 lang kayo, 2 lang kayo, basta ang haligi o ang ilaw ng pamilya na yan, ang nakatayo dyan sa center na yan ay ang Panginoon. Amen po? Pero sabi nga sa Kawikaan, di ba, aanhin daw ang bahay na malaki, na maganda, kung ang nakatira ay hindi tao, kundi kuwago. Amen po? Nadaanan nyo ba yan sa Kawikaan? So tama naman po yun. Sa isang bahay, kahit na aanin naman natin yung magarang bahay, maganda rin yung maganda. Pero aanin naman yan kung wala naman tayong kapayapaan. Amen po ba? Kung walang pagkakasundo, magulo, amen po? So, useless na maganda yung bahay natin. Ay, sayang. Kaya minsan, di ba, sayang naman ang ganda, sayang naman. Minsan yung mga anak natin pinagtatagumpay na ng Panginoon. Minsan na mayroong mga nakakaranas ng mga nasisirang pamilya. Minsan sinasabi ng mga anak, sayang, hindi nakita ni tatay o ni nanay kung sino man yung pinagsimula ng kaguluhan sa pamilya. Itong tagumpay ko ngayon. Di ba ganon? Nakaka-relate ba tayo doon? Pero sabi nga, kahit na hindi maganda, basta ang nakatira ay Christ-centered. Ang sentro ng puso ng buhay nila ay si Kristo. Amen po. Kahit na tuyo lang ang ulam, masaya. Kumakain, nakangiti. Minsan, ang nasa harapan, lechon na, fried chicken pa, nakasimangot. Di ba?
Nakaka-relate po ba tayo? May natutunan po ba tayo doon? Amen. So let's go to Ephesians 3:20 na kung saan it says that this is a powerful reminder of God's limitless capability. Ano ang sabi diyan sa Ephesians? Yan, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. So, ito'y paalala sa atin ni Paul na kung saan ang Diyos ay mayroong walang limitasyong kakayahan. Ang tao may limitasyon yan. Ang buhay may hangganan, ang relasyon may hangganan. Amen po ba? Pero ang Diyos ay walang hanggan. Amen po. God can do far more immeasurable or more than anything people can ask for or even imagine. So sabi nga, di masukat. Amen. Di masukat na kakayahan mayroon ng ating Panginoon. And this is made possible by the power of the Holy Spirit actively working inside us as a believers. So nangyayari lamang ito dahil sa atin na mga tagasunod ni Kristo, gumagawa sa atin ang Panginoon at ang Kanyang Espiritu. Amen po ba? Ang Diyos, base sa Ephesians 3:20, God has a limitless power. Meron siyang walang hanggang kapangyarihan na kung saan sabi nga, He is a God of omnipotence. Or ang ibig sabihin, siya ang Diyos ng pagkamakapangyarihan sa lahat. Amen po ba? This reminds us that God is not restricted by human boundaries or resources, which means that His power is eternal. Sabi nga, kaya niyang gawin ang lahat ng kanyang naisin na naaayon sa kanyang perpektong katangian. Sabi nga, mayroon bang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos? Amen. Kapag tayo sobrang pangangailangan natin sa Panginoon, wala tayong ibang sinasabi, Lord, mayroon bang bagay na mahirap sa'yo? Walang bagay na hindi mo kayang gawin sa buhay ko. Amen po ba? At yung inner na power, sabi dito, the inner power operates according to the power that is at work in us. Yung kapangyarihan mula sa ating kaloob-looban, na kung saan ang banal na espiritu ang nananahan sa atin. Siya yung gumagawa upang mabago ang buhay natin at magkaroon tayo ng lakas. He is the God who empower us. Amen po ba? At sabi diyan sa Hebrews 13:16, anong sabi po diyan? And do not forget to do good and to share with others, for which such sacrifices God is pleased. Anong sabi diyan? So, wag daw po nating kalimutan ang gumawa ng mabuti at ang tumulong sa ating kapwa. Dahil itong mga sakripisyong ito yung nakakalugod sa Diyos. Amen po? This passage redefines, so binigyan ito ng kahulugan, umuling tinukoy dito na bawat sakripisyo ng pamunang buhay ng isang Kristiyano, na instead na traditional, instead na mga sinaunang mga rituals, anong nangyayari? Yung mga sinaunang paghahandog, Jesus, lahat tayo na tagasunod ni Kristo, tinawag niya tayo upang ihandog natin yung ating mga sarili sa pamamagitan ng kusang pagtulong at pagpapatuloy na paglilingkod sa kapwa. Amen po? This emphasizes that meeting the physical, emotional, and financial needs of others is a direct act of worship. Direkta ito na uri ng pagsamba. Amen. Kapag tayo ay napamuhayan natin, yung naging kasangkapan tayo upang magkaroon yung mga wala, nakatulong tayo sa mga nangangailangan, ito ay direktang paglilingkod at pagsamba natin sa Diyos. Ano ba yung konsepto ng huling talata na ating pinag-aralan ngayon? Gumawa tayo ng mabuti. Amen? Intentional act of kindness
mercy, and service. Gumawa tayo ng mabuti, tumulong tayo sa kapwa, makipag-participate tayo, ibukas natin yung ating mga buhay, yung ating mga tahanan, yung ating mga resources upang makatulong tayo sa mga nangangailangan. Kaya ba yon? Hallelujah. With a pleasing sacrifice. Because Jesus is the ultimate sacrifice on the cross, paid for humanity's sins. We as Christians no longer need to sacrifice to be saved. Instead, our good deeds in generosity are sacrifices of love in worship that brings delight to God. Amen. So, si Jesus Christ, yung kanyang ginawang sakripisyo ay hindi yun mapapantayan dun sa krus ng Kalbaryo. Siya yung nagbayad ng kasalanan ng tao. Kaya tayo naman bilang mga mananampalataya, hindi na natin kailangan pa na magsakripisyo pa para sa ikaliligtas natin dahil mayroon na nagsakripisyo para sa atin. Amen po ba? Sa halip, gumawa na lang tayo ng mabuti at maging bukas palad tayo. At yung mga sakripisyo natin na may kasamang pag-ibig at pagsamba na kung saan ito yung magbibigay kaluguran sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Nawa ay i-observe natin yung pwede nating may apply sa ating mga sarili. At kung mayroon kayong dapat na itapon sa inyong napakinggan, piliin mo yung mabuti at isabuhay natin ito at maging kasangkapan tayo ng Diyos para sa iba. To God be all the glory. In Jesus' name, amen. Lord, we thank you for this opportunity today. We thank you, Father God, for the wisdom that you have given to me, O God, na i-elaborate ko, Panginoon, itong revelasyon mo sa amin ngayong araw na ito. Lobin mo na hindi lamang ito mapapakinggan, bagkos ito ay maisa sa buhay namin. Magsilbi itong gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay upang magamit itong kasangkapan sa aming paglago. Matuto kami na magkaroon kami ng compassion sa aming kapwa upang mapaluguran namin ang iyong pangalan. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito. Lahat ng ito'y ibinabalik ko sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.